Alright, so magandang hapon po no sa inyong lahat. Sorry to be hindi naman sorry pero we are having an online review because nag-request yata ang DepEd to use the auditorium no. So for the next 3 hours no we will be discussing about the peripheral vascular disease. Alright? So let's start off with Yes, so, 'di ba Christmas na. Ang cute. Ma'am, please Nabili mute ko sa your estudyante ma'am. natin sa taas. Ma'am Jacqueline, please mute your ma'am mic. Wait lang, gano'n. Ikaw doon. Sorry. Limang ingay. Okay, sorry for that. Okay, so guys, no, when we talk about the peripheral vascular disease, we have to understand first about yung mga basic anatomy, no? So the first one is the blood vessels. Yan. So let's go back to the microscopic anatomy of the blood vessels. So of course, no, as you remember, we have three layers of the blood vessels, no, namely the tunics, no? Ang tawag sa kanila tunics except for the capillaries kasi iba naman ang layer ng capillary, no? So for the normal blood vessels, no, these are the different layers, no? The tunica intima which forms the part of the friction reducing lining which is called the endothelium. Again, pag sinabing intima, no, ang purpose niya is to prevent or reduce friction. Yan, kaya kumbaga hindi magkikiskisan yung loob ng blood vessels mo para ipitin yung dugo. Alright? Next one is the tunica media. So, as you know, alam ko sa anatomy nyo, naintindihan nyo na to, tunica media makes up of the, or is made up, no, of the smooth muscle and elastic tissue. So, itong smooth muscles na ito, sila yung nagbibigay ng force or ng um, tawag dito ng contraction no in order to push our blood towards the systemic circulation kapag artery no at pag towards the heart naman kapag venous circulation. So again, ang tunica media is made up of the muscle layer ng ating blood vessels. Kung saan kapag tunica media ng artery, it pushes the blood towards the systemic circulation. Ang tunica media naman ng veins no pushes the blood back to the heart. Okay? And commonly this tunica media is being controlled by the sympathetic nervous system. So alam natin, for example, when we talk about sympathetic nervous system, we're talking about the fight and flight reaction. So meaning to say, for example, may emergency, no, like sunog or disgrasya, wag naman sana, no, we tend to activate no ang ating sympathetic nervous system in our body. So the tendency is nagko-contract or mabilis yung contraction ng smooth muscle ng tunica media which makes our blood nai-impede sila or bumibilis yung flow nila because of the pressure. Alright? And lastly, you have the tunica externa. No? So when you say tunica externa, the external layer or the outermost layer of our blood vessel which is the protective part of our blood vessel. So sila yung nagpo-protect na wag agad mag-break, no, mag-rupture yung ating blood vessel. So most of them, no, are fibrous made up of fibrous connective tissue, no? So again, sila yung nagpo-provide ng support and protection of our blood vessels. So here is the microscopic appearance of it, no? Ayan. So number one, on the left, you have the artery and on the right you have the vein. So bakit pula? Of course, it is made up of oxygen-rich na blood together with other forms ng mga nutrients, no? Kaya usually red ang kulay ni artery. So it means again, no, siya ay going to the systemic circulation. The function of the blood na nandyan sa loob ng arteries natin is to carry the necessary nutrients as well as oxygen, no, yung mga glucose towards the systemic circulation. Whereas, kapag nagamit na po yung mga dugo na nandyan sa artery natin, no? By the way, let me explain itong nandito sa gitna. No, yung ating capillaries, no? So anong ginagawa? So from the arterial circulation, paano napupunta yung dugo? Paano nasusupply ni arteries yung ating mga tissues? It passes through the capillary.
Okay, yung capillary, lakihan ko ng konti. Yan. Yan yung capillary, no? So kung napansin niyo from the arterial circulation, reddish pa siya, meaning to say, oxygen rich yung kanyang blood na kinocontain. Whereas pag papunta na siya dun sa venous circulation, nagiging bluish, meaning to say, nadidistribute na niya, nako-consume na nung tissues yung blood na galing po sa arteries. So kapag na consume na po 'yon, nagamit na si nutrients, oxygen as well as the glucose, no, nagiging part na siya ng venous circulation. That is why from red nagiging bluish na siya. Now guys, if you notice, no, if you will take a closer look nitong capillaries, no, meron siyang part ng ugat na dire-diretso papunta sa vein. Nakita niyo po ba 'yon? Ulit, meron siyang nasa gitna. Yung pinaka nasa gitna niya, kung mapapansin niyo, yung ugat ay dire-diretso from the artery going to the vein. I hope you can see it, no? Ang tawag po diyan is the vascular shunt. Again, you call it the vascular shunt. Mamaya explain pa natin, no? And then this group of small arteries or small vessels na nandyan sa na tawag dyan parang kumukulot-kulot or nagzizigzag-zigzag sila, yan naman po yung tinatawag nating true capillaries. What does it mean? No? So from the term itself, true capillaries, diyan po nangyayari ang oxygen exchange, no, from the arterial circulation going to your tissues. No, ano yung mga tissues? Example sa brain, nandyan na pupunta sa papuntang neurons. No, kung nandyan sa mga kidney or liver, ganun din po. No, sa skin, sa muscles, ganyan ang itsura niya. Okay? Now, these true capillaries are made up of yung mga parang circular muscular lining niya kung saan, no, ito ay contracted madalas and they will only open when that tissue needs oxygen. Again, may mga pre-capillary rings yan na tinatawag, no, kung saan minsan mahigpit sila, minsan naman ay semi-permeable sila, pero nevertheless, anong function nila? They will relax, meaning to say, pag nag-relax yung muscle layers na yon, mag-open yung true capillaries. Ibig sabihin, for example, yung kuko mo, yung mga peripheral circulation mo needs oxygen. So anong gagawin? No, mag-open siya. No? So yung pasok ng arterial circulation doon sa true capillaries will take place. Therefore, anong mapapansin mo doon sa iyong mga nail beds, lagi yan pinkish. 'Di ba? To reddish in appearance, or we can better check it using the peripheral checks or what we call the anong tawag nga ba diyan? Capillary refill. Yun ang ibig sabihin po no. So pag pinrest mo, ano mangyayari? Magiging pale in appearance siya, magiging mamuti-muti. Why? You're blocking the capillaries. Pero pag ni-release mo, ano mangyayari? Yung nail beds mo will go back to the pinkish or reddish appearance. Meaning to say, nag-open yung mga true capillaries to supply the peripheral circulation. Alright? So ano pang importante dito, no? Tignan nyo po, no? Sa picture you have there the internal and external elastic lamina. Ano ang purpose nitong dalawa? These two laminae, no, they they provide yung permeability nung or integrity ng mga ugat natin. Nag-e-expand sila kung kailangan mag-dilate ng ugat at nagko-contract naman pag kailangan mag-constrict ng ugat. No? So therefore, this lamina also serves as protection of our blood vessels. Alright? Yan. So, structural difference. Ano po ba ang mga pinagkaiba ng arteries and veins and capillaries? So, pag sinabi nating arteries, again, it has heavier, stronger, and stretchier tunica media than the veins. Bakit? Kasi remember guys, yung arteries carries oxygenated blood kung saan ang nagbibigay ng pressure sa kanya is yung ating puso. So yung lakas ng tibok ng puso mo no gives the stronger pressure doon sa ating circulation. Kaya nga pag napansin niyo no, when you take for example the IV therapy, no, nag-insert ka ng IV, ano mapapansin mo? Pag na-insert mo yung cannula doon sa ugat ng patient mo or ng kapartner mo during your return demonstration, what did you notice? Lalabas, magkakaroon ng backflow pero mabagal yung labas ng dugo.
Why? Kasi yung veins ng tunica media ng veins, no, mas lower ang pressure niya. Ibig sabihin yung dugo hindi yan sisirit kapag veins lang ang tinamaan mo. Whereas guys, tandaan nyo kapag na-puncture ninyo ang arteries, anong makikita nyo? Tagas ang dugo. Okay? Kaya sa mga pasyente, for example, nakita nyo during the surgery, no, sa OR, pag may nahit na artery, kapag biglang boom, labas yung dugo, malamang artery yung nahit. Pero kapag yung bleeding niya is very slow, no, or mabagal yung drip, ibig sabihin vein lang yung natamaan niya. Similarly, no, kapag ang pasyente ay for example nagkaroon ng vehicular accident, for example tinamaan yung kanyang inguinal artery dun sa legs, no, ano mapapansin mo? Namumutla agad yung pasyente. Why? Because there is rapid blood loss. Why? Kasi nga sa bilis ng pagpump or sa lakas ng pagpump ng ating heart, pwedeng ubus agad siya ng dugo doon sa katawan ng tao. So that is what you call hypovolemic shock. Okay? Yan. So veins also have valves, no, to prevent backflow. So remember, ang veins, sabi ko kanina, are the blood vessels going back to the heart. Alright? So yung nagbibigay sa kanya lang ng pressure para siya ay bumalik. For example, from the legs, no, from your legs. Paano siya babalik doon sa heart? So ito po ay pinupush lang ng mga skeletal muscles natin. Ano yung mga skeletal muscles? For example, your muscles of the legs, no, including the gastrocnemius, the soleus, tibialis anterior, for example. Pag nag-contract po yan, pinupush din niya yung blood, no, doon sa loob ng veins natin para bumalik siya sa upper leg. So sa upper leg naman, ano yung mga muscles natin dyan? You have the quadriceps. Namely, yung tatlong bastus, bastus lateralis, bastus medius, bastus intermedius, plus the rectus femoris. Pag nag-contract po yan, together with your hamstring, ano yung hamstring? Semimembranosus, semitendinosus, sartorius, example, no? Pag nag-contract lahat yan, pipigain niya yung dugo pabalik sa puso. Okay? Pero bakit ganoon? Hindi naman lagi nagko-contract. Pero ba't hindi bumabalik yung dugo doon sa ating talampakan? It's because of the valves kung tawagin. Okay? So these valves prevent the backflow of our blood. Paano pag nasira ang valve? Mamaya pag-usapan natin sa dulong-dulong bahagi ng ating lecture. Alright? So next, the lumens of the vein is larger than the arteries. No, madalas yung lumen daw ng veins ay mas maluwag ang daanan ng dugo, no, compared with the arteries, no. So normally mas relax talaga po, no, yung lumen ng mga veins natin. And then for the skeletal muscle, no, sabi ko nga sa inyo, siya yung nagmi-milk ng blood pabalik sa ating puso. Yan. So this is how it appears. No, again ha, kulay blue yan, it means we are talking about the veins or the venous circulation. So for example, no, yan na, makikita nyo paano bumabalik yung dugo. Iniipit siya, no, ng contracted skeletal muscles pataas pabalik sa heart. Okay, so ba't siya hindi nagba-backflow? Because these valves containing contained in the veins are closing kapag siya ay nakapasok na doon sa isang segment ng isang valvula or ng isang valve, no? So after that, magre-relax siya ulit kapag nag-contract yung muscle. So ano mangyari? The valves will open. Pag nag-relax yung muscle, what will happen? The valves will close. So therefore, there should be no backflow of blood doon sa ating distal part or peripheral circulation. When that happens, for example, no, ano mapapansin nyo? Yung muscle masyadong relax, tapos sira yung valve, there will be edema. Why? Because there will be pooling of blood sa lower extremity natin most commonly. Bakit lower extremity? Kasi siya yung pinaka nasa dulong bahagi or pinakamalayo sa puso. Kaya normally, you can see edema on the legs. Alright? Again, we're talking about vascular disease. Next, what about capillaries? Okay, ano sabi natin kanina? Arteries and veins have three layers. When we talk about capillaries, no, they only have one cell layer. No, makapal na tunica intima lang. Therefore, madali bang madamage ang capillaries? Yes, wala siyang outer covering kagaya nung
arteries and veins kanina. That is why yung mga capillaries, no, minsan konting trauma lang, mas mabilis siyang mag-bleed. Why? Kasi nga, tunica intima lang po ang meron sa kanya. So, gaya nung dinidiscuss ko kanina, no? So, when we talk about capillaries, these are the blood vessels that allow for exchange between the blood and the tissue. Yung ine-explain kong picture kanina, no? The true capillaries and the vascular shunt. Okay? So yung mga networks of capillaries na yan, no, or called the capillary beds, yun yung sinasabi natin sa picture kanina, the vascular shunt. Ngayon, alam nyo na, what do you mean by vascular shunt? Ito po yung highway or direct linkages between the artery and the vein. Kumbaga straight siya, para siyang bypass, no? Dinaanan niya agad from arteries diretso sa veins. You call it vascular shunt. Okay? So yung ibang dugo napupunta po dun sa vascular shunt. But however, no, sabi nga natin dahil sa need ng oxygen ng ating ng tissue sa ating katawan, no, there are true capillaries na nag-o-open every time nagkakaroon ng need yung ating tissues ng oxygen, nutrients, and other forms of glucose. And that is what you call microcirculation. Alright? Again, the microcirculation. Yan, 'di ba? So, yung sinasabi kong rings of muscles kanina, you call them capillary sphincters. Nakita? Yan, yung mga parang bilog na nakapalibot sa um, dulo ng mga capillary vessels. Alright? So, yung nakita nyong arrow na to, no, yung nasa gitna na yan, no, nag-straight. Again, you call it the vascular shunt. O yun, nandun na sa picture, no, nakaturo na. Again, ulitin ko lang yung explanation kanina, no? So from the arterial circulation, dadaan siya doon sa um, in between, no, the bypass from the artery towards the vein. Kapag yung dugo ay hindi na nagliko-liko dyan, saan siya dadaan, sabi ko, sa vascular shunt. Namely, or primarily because hindi nangangailangan yung tissue mo ng sobrang oxygen, nutrients, and other forms of glucose. Pero pag kinailangan niya, what will happen? The precapillary sphincters will open, no, kung saan papasok dun yung mga microcirculation, no, na carrying oxygen, nutrients, and glucose, masusuplayan yung ating tissues. Alright? So, ganun po ang nangyayari. Thereby, pag chinek mo yung iyong capillary beds, uy, pinkish. Ibig sabihin, maganda ang flow sa ating capillary bed. No, not only, pero usually guys, ganun, no? When we check for the peripheral circulation, ang common na chinecheck natin is the capillary refill. Again, gaano katagal siya? It should only last for 2 to 3 seconds, not longer. Kasi kapag sobrang tagal ng capillary refill, more than 5 seconds, it means no, may problem po tayo sa ating true capillaries. Meaning to say, the microcirculation is obstructed or probably traumatized. Alright? Or even probably no, due to certain conditions sa ating katawan which I will explain sa mga susunod na slides. Alright, next, let's now talk about the great vessels. So when we say great vessels, ito yung malalaking ugat sa ating katawan, no? So for the aortic branches, no, ano yung mga kasama po diyan? You have the ascending aorta, no? Hanapin niyo doon sa picture sa right side, and then the aortic arch, the thoracic arch, and lastly the abdominal aorta. Okay, so yun po yung malalaking arteries, no, in the aortic branches. Sa vena cava naman or sa venous circulation, ano naman yung malalaking ugat? Of course, you have the yung pinakamalalaki muna, the superior vena cava and then the inferior vena cava. So on your right, no, diyan po nag-exit or diyan yan yung mga pumapasok sa superior vena cava. Ano-ano yung mga pangalan ng ugat na yon? You don't need to memorize, familiarize lang guys, no? So starting from the right internal jugular vein, left internal jugular vein, left subclavian, left brachiocephalic, no? Lahat po yan will empty or will drain their blood towards the superior vena cava. And for the inferior vena cava naman, dyan naman po lahat yung galing sa ating mga internal organs like the liver,
the kidney, no, diaphragm, etc. Pati yung lower extremity. Alright? So yon. Now, let's talk about the first disease, no, the aneurysm. Tapos na tayo sa mga ugat. Hopefully, nasundan nyo, no, as we review. This is a review lang, no. Kaya hopefully nabalik ko sa inyo sa inyong alaala, no, yung mga inaral nyo before. So for aneurysm, what does it mean, no? This is a permanent or localized dilation of an artery which, no, enlarges the artery to at least 2 times nung normal diameter niya. So we have two types, the fusiform and the saccular. Yung itsura niya, yan yung nasa right side. When you say saccular, para siyang sac-like formation. Bakit? Ibig sabihin, para kang lumobo ng plastic balloon kung nakakita kayo, or balloon, no? Kung saan, too much pressure, ano mangyayari sa balloon? Boom, lolobo siya. No? So ganun po ang nangyayari sa kanila, saccular or fusiform. Pero sa saccular, no, bakit siya nagiging ganyan, pabilog ang itsura niya? It means, no, yung pong bahagi ng wall ng isang artery ay nag-weaken lang sa maliit na spot. So therefore, nagbalon lang siya kung saan nagkaroon ng weak part yung walls ng ating artery. Whereas pag fusiform, a large portion of the artery ay nag-weaken. Therefore, mas parang malaki po siya. Outpouching, tawag dito, diffused yung kanyang dilation. Okay, in short, malaking bahagi ng artery ay lumobo. Again, kapag saccular, outpouching siya, no? Parang diverticulitis ang dating. No, only a small portion of the artery kung saan nag-weaken yung walls, yun lang ang bumubuka sa kanya. And then of course, lastly, you have the ruptured. So when you say ruptured, meaning to say, sa sobrang lakas ng pressure, dahil lumobo na siya, pumutok pa. Okay, and that is an emergency kapag nagkaroon na tayo ng ruptured aneurysm. Ayan. So, aneurysm can happen dun sa mga sinabi ko, no? The aortic branch, thoracic, no? Abdominal, and the ascending aorta. Yan. So, aneurysm tends to occur sa mga specific anatomic sites, pero tatandaan po natin, ang pinaka-common is the AAA, abdominal aortic aneurysm. Again, abdominal aortic aneurysm. Nasaan siya? Sa picture, ayun, yung nasa ilalim ng puso. Alright? Yan. So, next. So, in this picture, no, makikita ninyo po, ano ang normal na appearance ng aortic branches, no, namely yun nga yung apat na kanina. And then anong itsura ng pasyente na merong aneurysm, no, particularly in this picture, the abdominal aortic aneurysm. So nakita nyo, no, biglang parang tumaba yung paligid ng ugat ng pasyente dun sa kanyang abdominal aorta. So this is again a type of fusiform. No? Fusiform, why? Kasi malapad na bahagi ng walls ng artery ang nag-weaken. No? Pero kapag nag-outpouch lang siya, again, you call it saccular. Yan. So, aneurysms, no, nagfo-form po ito usually, tandaan guys, sa middle layer. Again, middle layer. You call it the tunica media. Sa board exam, pag tinanong which part of the layers of the artery is being affected during aneurysm. Ang pakadali, no? The muscle layer, or what you call the tunica media. Sometimes hindi muscle layer ang ilalagay nila, tunica media, kasi pag media, kung ikaw ay hindi nakapag review maigi, o 'di ba? Isipin mo, ano ba yung media? Ano ba ang karakter, or ano ang katangian ng tunica media? Is it the endothelial lining? Is it the protective lining? Or is it the muscular lining? O, di ba? Lilituhin ka pa. So again, kaya nga sabi natin kanina dun sa definition, when we say tunica media, that pertains to the muscle layer ng ating ugat. No? So again, sa aneurysm, anong tatandaan? Si tunica media ang nagkakaroon ng weakening. Thereby, ano nangyayari po? It has a stretching effect dun sa inner layer, which is the tunica intima, and the outer layer, tunica adventitia. So wag kayong malilito. Talagang lolobo yung tatlo na yan, pero ang pinaka-cause ng problem is the weak tunica media. Alright? So yan. So as a person grows, no, ang pag-rupture po nitong aneurysm na to ay tumataas din.
Okay? Probably because of the lifestyle, no? Or lalong habang tumatanda, nagwi-weaken yung kanyang ugat. So arteriosclerosis, tandaan nyo, and cigarette smoking are the two most common contributing factors kung bakit tayo nagkakaroon ng aneurysm. Again, atherosclerosis, no? And cigarette smoking. Of course, when you have atherosclerosis, ano mangyayari? Magnanarrow yung ating walls ng artery, thereby kaakibat niya lagi hypertension. Okay? Yan. So, assessment. How do we assess a patient with aneurysm? So, most commonly guys, no, ang mga pasyenteng may aneurysm are asymptomatic. Kailan lang nila nalalaman na meron silang aneurysm? Kapag sila ay nagkaroon ng routine examination. Example, no, bigla kang magme-medical exam dahil magtatrabaho ka. So ano mangyayari during your radiographic study or X-ray, no? Ano makikita? Uy, bakit merong enlargement dito? No, mamaya pakita natin sa picture paano siya nakikita. Ano pa? There is a steady with a gnawing quality abdominal flank or back pain. Ano ibig sabihin ng gnawing? No, gnawing, 'di ba? Ibig sabihin po niyan distressing type of pain, no? In layman's term, ito yung pain na hindi ka mapakali. So ganun po, steady with a gnawing quality of abdominal flank or even back pain, no? Lalo na kapag abdominal aortic aneurysm. Yan. So kapag nag-rupture, 'di ba? Ano yung picture kanina? When you say rupture, ibig sabihin may escape ng blood. Will there be blood loss? Yes. No, anong tatandaan nyo lang kapag nag-rupture ang aneurysm, signs and symptoms of hypovolemic shock will happen. So ano po ang signs and symptoms ng hypovolemic shock? Tandaan si hypotachy-tachy. Ano yung hypotachy-tachy? Hypotension, tachycardia, and tachypnea. Okay? Bakit hypotension? Of course, bababa ang pressure. Why? Tumatagas yung dugo. Bakit may tachycardia? Of course, the heart will respond doon sa decreasing circulating volume. So anong gagawin ng brain? Tuturuan niya si heart, oy, bilisan mong tumibok kasi kulang yung circulating blood natin. Yung pala tumatagas. So anong gagawin ng heart? Titibok na mabilis kaya may tachycardia. Okay? So, takipnea will also happen or hypotachy-tachy nga, no? Why? Because of the need of oxygen also. Nape-perceive ng body mo, decrease ang circulating volume, thereby bibilisan din niya yung paghinga. That is why there is tachycardia and tachypnea. So again, the triad symptoms ng hypovolemic shock is hypotachy-tachy. Okay? So kapag decrease ang circulating volume, of course, affected ang ating pangangatawan, no? Yung ating immune response would be diaphoresis. Nagpapawis ka. Ano pa? Decrease ang circulation sa ating kidney, there will be oliguria. Decrease circulation sa ating brain, there will be mental obtundation. That is why you have to master your Glasgow Coma Scale. 'Di ba? Ang Glasgow Coma Scale natin, sabi nga natin, has as high the common score or normal score of 14 to 15. Tama? Balik tayo kapag 11 to 13, ibig sabihin the patient is what? Restless, no? Or tawag dito, hindi mapakali. Kapag 8 to 10, ibig sabihin yung patient natin ay stuporous. 'Di ba? Kapag 5 to 7, obtunded. Yun na yung sinasabi dito, mental obtundation. Pwede bumagsak yung Glasgow Coma Scale ng ating pasyente between 4 to 7 pala, hindi 5 to 7. Okay? Yan. Next. So, diagnostic test, paano po natin chine-check or ng doktor, sorry. How do the doctors do their diagnostic examination? Of course, number one, they will ask the patient to have, sabi nga natin, minsan kahit hindi naman yan nirereklamo madalas, check nyo nga dok kung may aneurysm ako, hindi. No? So again, sabi nating example kanina, you're about to start a job, so ang requirement is you have your physical exam plus your laboratories. And part of the laboratories always include X-ray plus your blood examination. Pero pertaining to X-ray, ano yung madalas na lumalabas sa result? No, meron kang presence of eggshell appearance, lalo na kung yan ay mayroong
aneurysm on the abdominal aorta. So yun ang appearance niya. Yun, nakita niyo yung kulay blue na arrow? Yan, para siyang may itlog na umumbok. Ano yung itlog na umumbok na yan? Ugat po ng pasyente. Alright, so it can be seen no sometimes during the X-ray. Pero ang ating standard tool no or confirmatory diagnostic test is the CT scan. Why? Because the CT scan can actually determine the size, gaano kalaki yung inilaki ng ugat, and the specific location kung saan nangyari yung pag-enlarge ng or nag-weaken yung ating layers of the artery. Yan. So, yun po no, itsura na naman ng picture niya. So sa ultrasound makikita din po no, palakihin ko lang 'yan. Nakita niyo yung tatlong arrow no. So it pertains sa ultrasound, makikita po 'yan no, mabivisualize siya na umangat or umumbok yung ugat ng pasyente, no? So kitang-kita po siya. But then again, guys, pagka tinanong ano mas maganda sa dalawa, ultrasound or CT scan, balik lang tayo, no? When we say standard tool, no, confirmatory, si CT scan palagi ang mas maganda. Okay? Yan. So, intervention. Ang pasyente mo ay merong aneurysm. As a nurse, what do we do? Or what do we expect? Number one, non-surgical muna. So, when you say non-surgical, ibig sabihin, the patient is for monitoring. Anong minomonitor sa kanya? Number one, yung kanyang blood pressure. Why blood pressure? Because remember guys, no, kapag weak na yung kanyang tunica media, no, nung kanyang artery at mataas pa yung pressure because of high hypertension, what will happen? Pwedeng lalong mag-expand yung aneurysm niya, and then eventually it may lead to rupture, no? So that is why kapag ang pasyente nyo is known to have aneurysm at hindi pa yan inooperahan, lagi pong yung i-check ang blood pressure. Okay, dapat po nasa normal level or slightly above lang, pero never na on a higher, so high na blood pressure. That is why always instruct your patient about the health teaching. O ano health teaching mo kung paano ko tinuro ngayon? Sir, make sure every day you take your maintenance ng BP. Huwag nyo pong kakalimutan kasi po para pababain natin yung tsansang pumutok yung aneurysm ninyo. Are we clear? So yun po ang dinagawa. Okay? And then of course, frequent CT scan kung mayaman yung pasyente. O, 'di ba? Kasi nga, CT scan will confirm kung lumalaki or nagwo-worsen yung aneurysm ng pasyente. For surgical management, you have the abdominal aortic aneurysm resection. So ano pong ginagawa dyan? Hinihiwa, no? Excision of the aneurysm from the abdominal aorta to prevent or repair the rupture. So as shown on the picture dito, ganyan, hinihiwa yung ugat, galing ano? So this is microsurgery kung saan tinatangga or hinihiwa or ine-excise no yung muscle layer ng blood vessel natin, particularly the artery, and then what will happen? The doctor or the surgeon will um, tatahiin or they will um, stitch no yung mga graft doon sa wall na nag-weaken. Kumbaga, lalagyan siya ng artificial muscle layer. No, pero is it expandable? Commonly hindi. No, hindi na magi-expand sa bahagi na 'yan yung walls ng artery kasi nga nakagraph na po siya. So, kung yan ay nakagraph na, no, it will find somewhere else na atakihin niya, hindi na itong area na ito. Alright? Yan. So the goal of this surgical management is to secure stable aortic integrity, no? Para po maganda na or masiguradong hindi na siya lolobo ulit, no? And thereby, no, tissue perfusion dun sa katawan ay mas maganda. Bakit mas maganda? Of course, the regulation of the pressure is continuous. Hindi na siya nahihirapan na biglang bababa yung pressure or lalakas yung pressure dun sa aneurysm na area, no? Dahil may graph na nga siya, ibig sabihin, normal na yung pressure na dumadaan sa kanya on a daily basis. Okay? Yan. Next. Let's now proceed. Hopefully, no, nagets nyo yung aneurysm. Sana hindi din ako mabilis. Alright? So, next is the peripheral vascular disease. Okay, pasensya na kung dumidilim na yung mukha ko. Medyo
Hindi ko nabubuksan yung ilaw para pero wag kayong aantukin, no? So peripheral vascular disease. So from the term itself, guys, what do you mean? When we say peripheral, ito po yung nasa mga dulong bahagi ng katawan. Ano ba yung mga dulong bahagi, no? Nasa fingers natin, sa talampakan natin. Yun ang mga common na nagkakaroon ng vascular disease. So when you say vascular, ugat, no, disease. Ibig sabihin, ugat sa dulong bahagi ng katawan or sakit sa dulong bahagi ng ugat ng mga mali, sorry. Sakit sa ugat sa dulong bahagi ng katawan. 'Yun ang Tagalog ng peripheral vascular disease. So, how do we define them, no? So these are disorders that alter, binabago yung natural flow ng blood dun sa arteries, and not only the arteries including the veins ng peripheral circulation. So again, the most frequently affected are the lower extremities. Bakit again? Sila yung mas malayo sa ating puso. Yan. So these are the common risk factors associated with peripheral vascular disease. Number one, pwedeng ang common problem niya or ang pinagmumulan ng problema niya is the pump failure. So when we talk about pump failure, guys, we're pertaining to the heart itself. Anong nangyayari sa puso? Pwedeng mahina yung pagbomba niya. Why? Weakened na rin yung mga muscle layers ng puso. So there will be inadequate blood flow. Or pwede rin namang left-sided heart failure ang may problem. Or di kaya naman right-sided part of the heart, which is the RSHF. Alam nyo na yung difference ng dalawa. So, ulitin lang natin. When we say left-sided heart failure, the problem may probably seen on the left atrium, no? Ano pa? The bicuspid valve or even the left ventricle. Alin man dun sa tatlo. Alright? Yan. Ano pa? Kapag right-sided naman, ang problem natin ay nasa right atrium, tricuspid valve, and the right ventricle. Kung saan kapag hindi maganda yung mga ejection fraction na tinatawag dyan, anong ibig sabihin? Hindi siya totally nagbibigay ng magandang sirkulasyon, whether it is systemic or pulmonary circulation. Alright? So ano nangyayari? For example, guys, no? Meron tayong problem sa right atrium, no? Yung pagpump niya ay hindi niya na-eject yung blood ng maigi. So what will happen, no? Konti yung masicirculate going to the right ventricle, konti yung masicirculate dun sa lungs. Therefore, konti ang ma-oxygenate na blood papunta sa or in the pulmonary circulation. Thereby, yung ating effect nun, no, konti lang din yung masicirculate na blood towards the body. 'Di ba? Again, you call it right-sided heart failure. O di kaya naman may backflow. Kailan nagkakaroon ng backflow? Kunyari sira yung tricuspid valve mo, hindi siya totally nagko-close. So what will happen? Pag pump si atria, no? Right and left, no? Sa right muna nga tayo, sabi ko, pag nag-pump si right, no, anong common na nangyayari? Dapat mag-close si tricuspid valve. Pero dahil sira si tricuspid valve mo, for example, anong sunod na magpapump? Ventricle. What will happen? Instead na lahat ng dugo mapump towards the pulmonary circulation, what will happen? There will be backflow. So pag nag-backflow yan, babalik siya ulit kanino? Doon sa inferior and superior vena cava. And common na papuntahan niya si inferior vena cava. Diba? So what will happen? Ano makikita mo? Kaya nga systemic congestion, babalik siya kay liver. You call it what? Tawag dito, hepatomegaly. No? Babalik siya kay kidney. Mamamaga din yung kidney. Babalik siya kay spleen, splenomegaly. O, di ba? Babalik siya kay lower extremity. You call it what? Edema. O, di ba? Yun ang tinatawag nating right-sided heart failure. Alright, kapag left-sided naman, of course, bumabalik yung blood or backflow of blood dun sa pulmonary congestion. That is why there is orthopnea or difficulty of breathing among the patient. So, yun yung sinasabi natin pump failure. But regardless kung alin man dyan ang cause, no, again, it can cause problem sa microcirculation, specifically on the lower extremity. Alright? Next, risk factor, vessel alteration. So, kailan naman po nangyayari yung alterations doon sa ating ugat?
Number one is if there is obstruction. Okay? Probably this obstruction may be due to mechanical trauma, no? Or yung mga tinatawag nating lifestyle na mga causing obstruction like atherosclerosis and arteriosclerosis. What is the difference between the two? Mamaya explain natin, pero ngayon dapat alam nyo na, no? Mamaya nandun yung definition, pero when you say atherosclerosis, this is the plaque formation na namumuo sa walls ng ating tunica intima. No, yung mga fatty deposits, yung ating mga cholesterol buildup, ang tawag dyan sa end effect nila ay plaque formation. So this plaque formation, kapag dumami, no, it will what? Impede the blood flow. When you say impede, babarahan niya yung blood flow towards the systemic circulation. What about arteriosclerosis? Si arteriosclerosis naman, naninigas, madalas due to aging. No? Naninigas na yung mga ugat nila. So what will happen? Kung matigas na, wala na siyang chance na makapag-expand fully. So kung lagi siyang maliit ang diameter niya, no, kapag dumalo yung dugo na malakas, ano mangyayari? There will be increased pressure. So yung increased pressure na yon, anong kaakibat niya? Decreased blood flow, specifically on the peripheral circulation. That is why isa siya sa mga risk factor. And lastly, you have the circulatory insufficiency, namely the arterial insufficiency and the venous insufficiency. No? So all of them, explain natin yung dalawa mamaya, all of them will result to inadequate blood flow. So pag inadequate blood flow, there will be ischemia and then cellular necrosis. Diyan na po lalabas yung mga peripheral vascular diseases na nakikita po ninyo. Alright? Yan. So, gaya ng binanggit ko, yung dalawa, let me discuss them, no? The circulatory insufficiency, namely the arterial and the venous insufficiency. So, how do we differentiate them, no? So, pag sinabi nating arterial insufficiency, commonly, the pain that is being experienced by the patient is called intermittent claudication. Guys, pag narinig nyo si intermittent claudication, ibig sabihin ng intermittent, now you see it, now you don't. Now you feel it, now you don't. Okay? Ibig sabihin, when you ask the patient, no, normally nakaupo siya. No, how will you assess yung pain? Lakad nga po kayo, no? Minsan 6 feet pa lang yung nilalakad, Arainers, masakit yung aking calf muscles or yung kanyang gastrocnemius. You call it intermittent claudication, no? Pain during activity and diminishing pain during rest period. No, that is why it is intermittent. Sumasakit pag ginagamit, nawawala yung sakit pag pinapahinga. What about venous insufficiency? So for the venous insufficiency, common na nararamdaman ng patient mo, nurse, bakit parang lagi ako nagka-cramps? 'Di ba? Pero guys, wag niyong ililito yung sarili niyo. Sometimes cramping lalo na pag sa gabi may be due to what? Sobrang haba ng nilakad mo, no? SM. Tas sobrang nagpawis ka. It may be probably secondary to electrolyte imbalance also. Okay? Pero pag yung electrolyte niya naman ay normal, nyari, kumain naman siya, well hydrated naman siya, pero lagi niyang nararanasan na nagka-cramps or sumasakit yung kanyang paa, no? It may be due to venous insufficiency already. Meaning to say, yung dumadaloy na dugo sa venous circulation niya ay decrease na rin. Alright? Next, what about pulse? Kapag arterial insufficiency, guys, okay malilito ha. Kapag arterial insufficiency, meaning to say oxygenated blood ang dumadaloy doon sa part na yon, no, madalas hindi nyo makapa yung pulse, lalo na sa lower extremity. Kung di man makapa, madalas diminish or napakahina po niya. So meaning to say again, it pertains to decreased blood flow on the area. Kapag venous insufficiency naman, no, it may be present pero minsan ang hirap din niyang ipalpate because of the edema. 'Di ba? So again, when we talk about venous insufficiency, ibig sabihin nagpo-pull yung mga blood flow doon sa lower extremity. So ano nangyayari dahil di siya makabalik, no, a tendency nagpo-pull yung blood and other body fluids doon sa lower extremity. So nagkakaroon ng edema yung pasyente. And of course, kapag manas yan, mas mahirap po ipalpate yung kanyang pulso. Okay, that is why, no, it may also be hard to palpate, no? What about for the skin, no? You call it dependent rubor.
Paano ginagawa? Ask the patient to sit, no, sa isang mataas na chair or even table, tapos padanggil mo siya or pababa mo, no, naka-dependent position siya. Meaning to say ng dependent, nakabagsak yung paa. No, habang nakabagsak yung paa, what will you notice? No, dahil hirap yung circulation dun sa area na yon, no, nagkakaroon siya ng dark red discolorization nung kanyang extremity. No, akala mo, uy, ang ganda ng daloy ng dugo dito. Akala mo ang abnormal yung kaliwa na nakikita nyo sa picture, no? Whereas ang common diyan is mas affected yung nasa right. Why? Because again, you call it dependent rubor. Okay? Dependent rubor. Yan, kung saan nagkakaroon ng discoloration ng skin because of arterial insufficiency doon sa area. Alright? Whereas kapag ka naman po sa venous insufficiency, no, increase ang pigmentation or nangingitim-ngitim yung gaiter area. Ano yung gaiter area? Yung paa na ginagamit nating panlakad. Kaya gaiter area. Yan ang itsura niya. No, may scaling para siyang nagkakaroon ng mga tawag dito kaliskis plus nangingitim yung paa. So pag ganyan ang itsura niyan, again, you call it venous insufficiency. What type of the disease? Peripheral vascular disease. Same thing with dependent rubor. See the difference? No? So yan po siya. So what about location, no? So for the arterial insufficiency, no, madalas makikita nyo po ito sa tip ng toes or the heel area or ito yung tinatawag nating pressure areas, yung pinanglalakad po natin. Sa venous insufficiency naman, yung malleolus, particularly the medial and the lateral malleolus, plus the anterior tibial area. Alam niyo naman siguro yung malleolus, no? Yung malleolus, yan po yung buto ninyo sa inyong right and left na leg. Distal part of the foot, no? Yung part ng, sorry, hirap kong ituro. Yung buto, no, dun sa bago magsakong. Yan. Yan, you have the medial and the lateral. Sorry, hindi ko maturo, hindi ko magets yung baka mawala pa yung PowerPoint. Anyway, check nyo na lang ha kung alin dyan yung medial and lateral. Yung medial usually yun yung nasa inner, katapat ng great toe. Yung lateral, katapat ng smallest toe dun sa paa. Okay? Yung buto. So next is the depth. Gaano kalalim? Tandaan nyo guys, dahil deeply seated ang arteries natin, mas deep din po yung affectation niya. So normally it may affect the joint of the individual. No, kapag venous naman, mas superficial siya. Kaya no mapapansin nyo, kapag tayo ay nag-intravenous, sa nyo tinutusok, di ba, superficial or mababaw lang, kita mo na yung veins ng pasyente. O, di ba? Pero bihira tayong makakita na artery na easily palpable or easily na visual or visible, no, just by looking at the skin of the patient. Hindi. Madalas na ugat na nakikita nyo dyan ay mga ugat na tawag ay veins. Okay? What about the shape? Kapag arterial insufficiency, normally, circular po siya. Pero kapag venous insufficiency, madalas irregular ang borders niya. Ano pa? Ulcer base. Ito po ay pale to black or what we call dry gangrene. Parang nabubulok yung itsura niya. It's either maputla or maitim or nabubulok-bulok yung itsura. Kapag venous insufficiency, ano sabi ko kanina, parang nagkakaroon ng scaling or what we call granulation tissue. No, sa edema naman, yan, very minimal lang kapag arterial insufficiency. Mas common siya, moderate to severe kapag venous. Why? Again, the problem is hindi maibalik sa puso yung mga dugong nagamit na. So again, mas malala ang edema kapag venous insufficiency ang problem. So ito yung itsura po niya, no? So for the arterial ulcers, yan, yung itsura niya medyo round ang baka sabihin niyo oblong yan sir hindi, no, tinan niyo yung lower part ng picture, no, pabilog yung kanyang sugat at malalim. Bakit ko sinabing malalim? Tinan niyo, halos kita na yung laman at fascia ng pasyente. Whereas kapag venous insufficiency, yan, napakababaw lang po niya, halos lapnos lang yung itsura. Okay? And this one is mixed breed, no? Yan. Meron siyang arterial and venous insufficiency. Why? There are parts na deep, rounded, at meron din siyang parts na
superficial, and irregular. O, di ba? Yan. Next. Again, sana naintindihan. Pag may question, guys, maya ko na lang sagutin ha. Hindi ko nakikita yung screen for the questions, no? So next is the peripheral arterial disease or the PAD. Again, peripheral arterial. Ang problem natin, artery. Okay, kanina peripheral vascular disease, pinag-usapan natin both artery and veins. Arterial insufficiency, venous insufficiency. Now, let's focus on arterial diseases. Again, we call them peripheral arterial disease. Again, ang problem natin, artery. Ano ulit ang artery? The blood vessels containing oxygenated blood. Alright? Now, ano ang ating risk factors again? Remember the two? Arteriosclerosis and atherosclerosis. Anong sabi ko kanina? Habang tumatanda tayo, pwedeng naninigas na yung ating ugat. Anong tawag doon? Arteriosclerosis. Thickening or hardening of the arterial walls. Whereas kapag sinabi nating atherosclerosis, ito naman po ay type ng arteriosclerosis kung saan nagkakaroon ng alin. Sabi ko, no? Accumulation or build up of plaque formation doon sa walls ng arteries. Saan galing? Pwedeng sa mga kinakain nating matataas ang kolesterol, saturated fats, etc. So what will happen kapag nangyari itong dalawa, no? There will be vascular damage which will induce inflammation. Again, kapag may vascular damage, anong sabi, anong matitrigger sa katawan natin because of immune response? Inflammation. No? So because of this inflammation, the more na magkakaroon ng buildup of fatty streak formation which is later on will turn into plaque formation. So kapag dumami ng dumami, nagpatong-patong yung plaque formation niya, barado na yung ugat ng pasyente. Tawag mo na doon is peripheral arterial disease. Okay? So it can be classified into two, no? Namely the inflow obstruction and the outflow obstruction. Guys, pag nagre-review, sabi ko sa inyo, gawin yung shortcut, kwentuhan yung sarili nyo. Anong dapat nyo tandaan? When you talk about inflow obstruction, ang gamitin mo pong landmark dito is yung singit. Singit mo or singit ng pasyente kung alin ang gusto mong maalala, no? Anong ibig sabihin? Kapag inflow obstruction, it involves the distal end of the aorta and the common internal and external iliac arteries. Anong ibig sabihin? These are the circulation located above the inguinal ligament. Nasaan ba yung inguinal ligament? Ayun po, nasa singit. Pang-apat dun sa mga naka-arrow. Kita nyo? Again, inguinal ligament. Saan nyo siya makikita? Sa singit ng pasyente or sa singit nyo. Okay? So again, anything above the inguinal ligament is classified into inflow obstruction. At lahat naman ng nasa baba ng singit, you call them outflow obstruction including the femoral, the popliteal, the tibial arteries. See? So lahat po yan ay nasa baba ng superficial femoral artery or below the inguinal ligament. Ha, tandaan nyo para alam nyo po kung anong klaseng obstruction ang nangyari sa pasyente. Yan. So for the etiology and risk factors of the arterial disease, no, number 1 pa rin si atherosclerosis is the common cause of peripheral arterial disease. So ang risk factor niya may include diabetes mellitus. Ano pa? Pag may diabetes ka, mataas ang viscosity, therefore pwede ka ring magkaroon ng hypertension. Ano pa? Mataas ang intake mo palagi ng mga pangit na taba, no, yung mga saturated fats, no, matataas ang cholesterol, no, lagi kang kumakain ng pork, beef, no, ano pa, those foods containing high amounts of cholesterol, no, yan po, no, it will develop later on into atherosclerosis formation. Plus, of course, smoking. We all know that smoking what predisposes the patient to have um, vasoconstriction, no, ng mga ugat, lalo na sa mga dulong bahagi, no, ng daliri, sa kamay, or mga toes natin sa paa. Okay? Another is obesity, and again,
nasa lahi din, no, the familial predisposition. If you notice, sometimes may mga magkakamag-anak, oy, tataba nila. Ibig sabihin, yung kanilang genetic predisposition is doon sa pataba talaga or palapad talaga. Okay, and ibig sabihin lang nun, mas common or mas prone sila into developing itong mga peripheral arterial disease. So how do we assess the pain, no, ng mga pasyenteng may peripheral arterial disease? Again, yung sinasabi natin kanina, intermittent claudication. Anong ibig sabihin ulit? On and off pain, kapag ginagamit masakit, kapag nire-rest nawawala. Okay? And sometimes even, yung pangalawa, kahit nagpapahinga na, masakit pa rin. Bakit masakit pa rin? This probably might be due to decreased circulation on the affected extremity. No, kaya kahit di lumakad masakit. Why? Kasi malamang mas malala na yung pagkaka-obstruct ng ugat po niya. Naintindihan nyo? So, therefore, no, yung mga nerves na yan ay once na na-stimulate sila ng decrease na oxygen supply, they will result into pain, no? Magsisend sila ng signal sa brain na, uy, masakit. No? Bakit masakit? It's because wala silang nutrition. Alright? And then third is the inflow disease. Anong sabi natin sa inflow disease? Those blood vessels na nasa taas ng inguinal ligament. So, they will have discomfort in the lower back, the buttocks, or the thighs. Napansin nyo, sa likod, ibig sabihin mataas sa singit. Sa puwet, ibig sabihin mataas sa singit. No? Again, you call it inflow disease. Next, what about the outflow disease? Common naman, ang nararamdaman ng mga pasyente is burning or cramping ng alin, yung mga calf muscle natin. Ano yung calf muscles natin? Yung sa gastrocnemius ninyo, sa likod ng legs. Ano pa? Ankles, feet, and toes. Anong napansin nyo guys? Lahat ng mga yan ay nasa baba ulit ng singit. Therefore, huwag kalilimutan in your examination kapag ang sakit sa may likod ng ano ba tawag dito? Sa hips, no? Sa may puwet, ano pa? Sometimes even the thighs, ibig sabihin this include the inflow disease. When you say inflow, papasok sa lower extremity. Okay? Pero pag ang masasakit, yung mga muscles na nandun sa may legs pababa, no, you call it outflow diseases. Alright? That include yung calf muscle, no, yung ating ankles, feet, and toes, yung mga mas mabababang part ng katawan. Another, so sa assessment natin, ano mapapansin nyo, no? Dati, sabi nung patient, medyo balbon ako dati. Ngayon, parang nawawala na or nababawasan na yung balahibo ko sa paa. Why? It's because of the decreasing circulation dun sa legs. Naintindihan nyo? Siyempre, sino ba nagsusupply ng nutrition ng um, mga balahibo or buhok natin sa lower extremity? It is the arteries. So kung yung arteries na yan ay naka-block, no, pwedeng maubusan talaga ng buhok yung pasyente mo in the longer run, no, because of poor blood supply. Alright, ano pa? The foot may appear dry, scaly, dusky, no, maputla, ano pa, mottled skin, or thickened toenails. Ano ibig sabihin ng thickened toenails? Parang ang dami niyang um, tawag dito, kalyo sa paa. Pero actually, hindi kalyo yun, kumapal po yung um, skin because of poor circulation again. Then when you assess the patient, ano pa, cold yung kanyang extremity. Bakit cold? Because of the decreasing arterial circulation. Pag-check mo ng mga skin or ng mga nail beds, it may appear cyanotic. Ano pa, maputla or pallor occurs when the extremity is elevated. Therefore guys, remember, kapag ang pasyente nyo may peripheral arterial disease, you do not or you limit elevation of the extremity. Bakit? Anong rationale? Ulit, kapag ang pasyente natin may peripheral arterial disease, we limit our patient or prevent our patient from elevating the extremity. Why? Again, balikan natin yung pathophysiology. Anong sabi ko? Pump failure. No? Pwedeng ang problema niya sa puso. Pwedeng ang problema niya ay yung mismong vascular circulation. Pwedeng sabi ko kanina obstruction or merong plaque formation, no? Ano mangyayari, no? Pag inelevate mo, the more na mahihirapan yung heart na ibomba yung arterial circulation dun sa elevated extremity. Kunyari paa mo inangat mo, no? Mas mahihirapan po na itulak ng puso yung dugo
papunta dun sa tinaas mong extremity. No, yun ang ibig sabihin nitong sinasabing pallor occurs when the extremity is elevated. Napansin nyo kanina, no, yung dependent rubor, habang nakababa siya, mas namumula siya. Pero this time, pag inangat mo siya, magiging maputla naman po siya. Ibig sabihin, merong peripheral arterial disease yung patient mo, wag mong pataasin yung extremity. Higher than the heart. No? Isipin niyo lang parang nag-iigib ka ng tubig o kaya yung tubig na minsan sa supply natin sa bahay, bakit mahina siya pag tanghali? Oh, it's because ayaw na pumanik sa second floor. Yung pala, mahina na yung supply na binibigay sa atin ng Maynilad or ng Manila Water. O di po ba? So parang ganun lang yung explanation. Ha? Hindi makapanik sa second floor yung tubig kasi nga marami nang gumagamit. At the same time, hininaan dahil um, makonti ang supply ng tubig mismo na doon sa probinsya or sa city ninyo. Okay, so sometimes some of us experience that, no? Pagka patanghali, nauubos na yung tubig, no? Or lalo na pag paggabi kung kailan ka maliligo. Same thing dito. Kaya wag mo daw iangat yung extremity ng pasyenteng may peripheral arterial disease. Kabaliktaran lang yan, guys, no? Sa peripheral venous disease. No, wag mo naman siyang dapat naman pala, sorry, i-elevate mo. Bakit i-elevate? Kasi ang problem natin sa venous circulation, hindi makapanik, no? Because of gravity or because of problem dun sa tawag niyan sa venous walls, no? Hindi naman makapanik yung dugo papunta sa puso. So anong gagawin mo? Tulungan mo siya by elevating the lower extremity. Again, ulitin ko ha, in summary, kabaliktaran lang siya ni peripheral venous disease. Kung saan, dapat naman kapag venous disease, naka-elevate ang extremity. Bakit? Para by gravity, you will assist the circulation back to the heart. Pero again, kapag arterial disease, huwag mong i-elevate. Why? Hindi yan dadaluyan ng arterial circulation kasi nga, hirap yung dugo na mag-circulate pataas higher than the heart. Are we clear? No? So, ganun po siya. Yan. So again, kapag arterial disease, anong sabi nating problem? Diminish or absent distal peripheral pulses. Ha, tandaan nyo ha, pag arterial, mahirap or totally, hindi mo makapa yung peripheral pulses. Kay venous disease, ano po, nakakapa natin, nahihirapan lang tayo kasi manas yung pasyente madalas. Yan. So diagnostic assessment, how do the doctors diagnose for PAD or peripheral arterial disease? Number one is by arteriography. Paano po si arteriography, no? So lalagyan ng contrast yung pasyente and then they will check, no? Kung saan yung mga obstruction, no, using the contrast dye na in-insert dun sa ugat ng pasyente, makikita kung saan hindi makadaloy yung contrast. Meaning to say, naiipon siya sa isang specific area, hindi siya makadaloy ng maigi, no, doon na visualize kung saan nagkakaroon ng narrowing of the artery. Again, you call it arteriography. What about segmental systolic blood pressure measurement? So sa segmental systolic blood pressure measurement naman, guys, no, from the term itself, bawat segment ng katawan ng tao, lalagyan mo siya ng tawag dito, BP cuff. No? So, unlike our regular BP cuff, pag nagbi-BP kayo, ang cuff na ginagamit nyo, isa lang. Pag segmental systolic BP measurement, no, yung machine po na gagamitin nyo has several cuffs. Saan po siya nilalagay? Pwedeng sa brachial, pwedeng sa thighs, at pwedeng sa cuff area ng pasyente. Kung saan, anong gagawin po? No, mini-measure dito ilan ang pressure ng pasyente in terms of systolic blood pressure sa brachial, ilan ang kanyang systolic blood pressure sa femoral, ilan ang kanyang blood pressure, systolic blood pressure sa dito sa may cuff area. No, titignan po saan nagkakaroon ng abnormality or mataas na pressure. Okay? So sino madalas ang nagche-check po niyan, no? It can be also checked by the use of tawag dito ultrasound, no? So pag nilagyan na siya doon, magre-read ng mga blood pressure 'yan, so makikita saan mataas ang pressure. Kung saan mataas ang pressure, madalas nandun po ang blockage or arterial occlusion. Okay? So ano ang normal? It should be less than 0.9 in above
not less than, greater than 0.9 in either leg to make it say na ang pasyente has normal ankle brachial index. Ulit, ankle brachial index. Anong ibig sabihin ng ankle brachial? Yung ankle blood pressure sa brachial blood pressure, mini-measure siya, dinidivide po siya. Example, no? Ang iyong brachial blood pressure ay 110. Ang ankle blood pressure mo ay 130. I-divide mo yung dalawa. Kapag yan ay more than 0.9, normal. Pero kapag less than 0.9, it means meron kang occlusion dun sa area na mas mataas yung pressure. Okay? So probably no, hindi pa kayo nakakita ng segmental systolic blood pressure. You may check it sa Google, guys, para alam niyo yung sinasabi ko. All right? And then lastly, the exercise tolerance testing. So dito naman po no, usually it can be done sa treadmill test, no, titignan kung saan magde-develop ng pain or parang nagka-cramps na yung pasyente. It means, no, kapag di niya na-tolerate yung exercise na yon, there is a high chance na bumabagsak ang systemic circulation dun sa area. Okay, so that is what you call exercise tolerance testing. So sa mga nurses naman, ano po ang dapat nating emphasize sa mga pasyente natin? Number one, exercise, no? Why? Ano ang advantage ng exercise? Number one, it will promote arterial circulation and vasodilation. Again, circulation and vasodilation. So, what do we instruct our patient? No, refrain from raising the leg above the level of the heart. Alam niyo na kung bakit. And-explain na natin. No? So, dun sa mga hindi na-gets kanina, sige, ulitin ko. Bakit bawal i-raise yung legs above the level of the heart kapag arterial disease? It's because lalong mahihirapan yung circulation papunta dun sa mataas na area. No? Yung mga in-elevate mo, for example, tinaas mo yung paa mo above the level of the heart, mas mahihirapan si heart bombahin yung dugo pag nakataas po siya, no, above the level of the heart. Second, avoid crossing the legs. Bakit? Guys, anong napansin nyo? Kapag naka-cross legs kayo na matagal, bigla kayong tumayo, no? You will notice na parang biglang namamanhid yung paa nyo. It only means, no, na na-occlude or na-impede nyo yung circulating volume ng systemic circulation, particularly the arterial circulation. Okay? Ano pa? Refrain from wearing restrictive or masisikip na damit or lalo na yung mga tight jeans, no, yung mga tight na tawag dito, jogger pants, etc. Why? Because again, they will contribute, no, doon sa pag-impede or pag-occlude ng circulating blood volume. Okay? Third, provide warmth to the affected extremity. Of course, warmth para saan? For the vasodilation effect. No, and then prevent long periods of exposure to cold, as cold what induces vasoconstriction. So the more na pipigilan mo yung circulation ng blood towards the peripheral circulation. Alright? Ano pa? Lastly, avoid emotional stress, caffeine, and nicotine because all these three can cause vasoconstriction effect. Alright? So nicotine, no, smoking na naman yan. So, pharmacologic intervention sa peripheral arterial disease, guys, tandaan nyo lang si Trental or the generic name is pentoxifylline. Again, Trental and pentoxifylline. Why did I use the brand name Trental? Ito po yung lumabas sa NCLEX exam. No? But of course, you have to check for other brand names, pero kaya ko nilagay yan for you to recall, no, kapag kayo ay nag-exam, no. So anong ginagawa po nitong medication na ito, no? This increases the flexibility of the RBC. When you say flexibility of the RBC, guys, no, yung ability niya na ma-stretch at pumasok sa maliliit na ugat ay tumataas yung chance. So therefore, yung mga constricted na blood vessels mo kaya niyang pasukin. Why? Pinapataas ni Trental or ni pentoxifylline yung flexibility niya. Unlike kapag yan ay hindi mo binigyan ng gamot, no? Ano mangyayari? Yung dugo na normal, kunyari nasisikipan siya dun sa blood vessel, hindi niya napapasukin, di ba? Dadaloy na lang ako sa iyo, bahala ka, hindi kita papasukin, sikip mo, parang ganon, no? So kaya tayo nagbibigay ng Trental is to increase the flexibility of the RBC. Yun ang ibig sabihin niya.
Nagets nyo? Again, kaya niyang i-penetrate or pasukin yung maliliit na daluyan ng dugo or arteries, no? Yung mga blood vessel na maliliit yung butas or maliliit yung lumen, no? Because tinaasan ni Trental yung flexibility niya, no? Kaya niya na mag-stretch at makapasok po doon. Ano pa? This also reduces the blood viscosity. How? By inhibiting the platelet aggregation and decreasing the fibrinogen doon sa circulation. So ano mangyayari? No, it will increase the blood flow doon sa extremities. No, that is why no even sa mga lalo na no sa mga peripheral arterial disease sa paa or kamay, this is the drug of choice also. Again, ang pinakatatandaan, increases the flexibility of the RBC. Then of course, aspirin. No? Alam niyo naman, no? Pag aspirin, pampalabnaw ng dugo, therefore, mas kaya niya mag-penetrate dun sa mga ugat na mas maliliit ang daluyan or butas. Yan. So surgical intervention, ano naman ang pwedeng gawin, no? So for here in the picture, we have the percutaneous transluminal angioplasty or what we call the PTA. Again, percutaneous transluminal angioplasty. So anong ginagawa po dito, no? Maglalagay ng stent sa loob ng ugat ng pasyente, pero of course before that, isi-CT scan muna probably para ma-visualize saan ba nagkaroon ng narrowing. So pag na-visualize na, no, ready na din sila no na magkaroon ng angioplasty. Then dun sa angioplasty kapag dumaan na yan doon sa ugat, makikita na ulit or ma-visualize saan yung nag-narrow na area ng artery ng patient and then anong gagawin? Mag-steady siya doon and then magbaballoon. Bakit binaballoon? Para mag-dilate yung ugat. After the balloon, ilalagay na po yung stent. When you say stent, para po siyang mga mesh or wires, na tiny wires, no, na mag-e-expand and then nililib na siya in place. Sino na lang ang tatanggalin, no? Yung mismong balloon at saka yung catheter. Sino na iiwan? Yung stenting na lang. For life na ba siya? Yes. So ibig sabihin, forever na naka-dilate yung ugat ng pasyente dun sa specific area na yun. No, hindi naman totally dilate. Nino-normalize niya lang yung normal diameter or back to original diameter yung blood vessel ng pasyente. Again, you call it percutaneous transluminal angioplasty. Next is the laser-assisted angioplasty. So again, the patient will undergo angioplasty. Para saan si angioplasty? Para ma-visualize saan yung mga sclerotic area ng pasyente. Pag nakita niya na yon, no, what will happen? Activate na po yung laser, then this laser will vaporize, tutunawin niya yung mga plaque formation around the blood vessels of the pasyente. No? So therefore, luluwag ulit yung daluyan ng dugo. No? So mawawala yung mga plaque formation, mas maganda na yung blood flow towards the area. Okay, another is the bypass procedure, no, particularly by the use of the grafts, no. Madalas po 'yan ay ginagamit or kumukuha ng ugat from the great saphenous vein which can be seen sa legs ng pasyente. Kundi naman sa cephalic or the basilic vein ng ating arms naman. Ulit, pag sa venous vein, sa nakikita yung vein na yan sa may legs. Pag cephalic and basilic, sa nakikita yung ugat na yan sa arms. So dun kukuha ng ugat, no, yung doktor para ipang bypass doon sa may occlusion na area. Nagets po nyo? Kumbaga, tatawiran mo yung baradong ugat. Kaya nga bypass po siya. And sometimes, yung materials na ginagamit po dyan ay mga synthetic which is called Gore-Tex and Dacron. Yan yung pinaka-common na dalawa. Alright? They are made up of polytetrafluorourethane. Alright? Yan. So again, pwedeng ulit pag bypass, pwedeng galing mismo sa ugat ng pasyente yung ipang bypass sa kanya o di kaya naman synthetic materials na ang pangalan ay polytetrafluorourethane. Namely, the Gore-Tex and the Dacron. Alright, tuloy ko na guys malapit na kasi 45 minutes na lang. No? Let's now proceed with the Buerger's disease or what we call the TAO. Ano yung TAO? Thromboangiitis obliterans. So, how do we define this? No? These are the recurring inflammation of the intermediate and small arteries. Anong sabi natin kanina? Kapag may inflammation sa ugat, it may lead to further plaque formation. So that is why, ano nangyayari? No?
nagkakaroon ng obstruction yung ating mga small or intermediate arteries, lalo na sa lower extremity and also the upper extremity. Yan. So, Buerger's disease, anong risk factor po niya? Number one, no? Yan. Young male adult, no? Sometimes makikita ito sa mga, when you say young, no, mga 30 plus naman, 35, 37, minsan 40, oh, 'di ba? They still considered young adult. Ano pa? Commonly cigarette smoker. Pero yung exact cause po niya is of course unknown or idiopathic. Okay, pero again, risk factor, medyo bata-batang lalaki at mahilig manigarilyo. So, commonly, no, nakikitaan po sila ng obstruction of blood vessels dun sa bandang kamay or palad na area. Tapos ano mapapansin nyo, no, nagkakaroon ng dead tissues, particularly on the distal part of the skin, as seen on this picture. Alright, so ganyan po ang nangyayari. So going back to the explanation a while ago, no, yung microcirculation nila ang pinaka-affected po dito. Meaning to say, most of the capillaries are damaged. Okay? So clinical manifestation, anong pwede nating makita sa patient? Number one, in-step claudication. Oh, wag na naman kayong mabibigla. Ano naman ibig sabihin niyan, guys? Parang yung claudication lang na intermittent kanina. Ano ibig sabihin nun? Intermittent claudication, masakit pag ginagamit, nawawala kapag nag-rest. Ganon din sa in-step claudication, no? The moment that the patient, no, utilizes or move yung kanyang mga digits, no, pwedeng magkakaroon ng pain. And then shortly after, kapag pinahinga niya, yan, no, pwedeng nawawala. Pero anong sabi natin kanina, kapag grabe yung sakit, kahit ipahinga mo yan, sometimes there is digital rest pain or pain even at rest. Are we clear, no? And commonly these are aggravated by emotional disturbances. Ano sabi natin? Kapag stress ka masyado, plus nagyoyosi ka pa, no? Plus malamig pa yung paligid or yung environment, then pwedeng lalong sumakit yung nararamdaman ng pasyente. Okay? Kaya pag sila ay, for example, taga Maynila or sometimes sa mga probinsya, no, bigla mong dinala sa Baguio. No, ano sasabihin nila? Ang sakit ng aking mga daliri. No, because they have sensitivity to cold. Why? Because vasoconstrict yung kanilang mga blood vessels dun sa systemic circulation sa peripheral area. Ano pa? Dependent rubor na naman. Ano ulit si dependent rubor? On a dependent position, no? Kapag nakalaylay yan, makikita mo namumula, no? Yung injured or affected body part. Ano pa? Dahil arterial disease din ito, no? Commonly, there is absent or diminished radial pulse kapag upper extremity. At kapag lower extremity naman, madalas yung tibialis posterior ay hindi mo rin makapa ang pulso. Okay, pero again, it is most common sa mga upper extremity ha, sa daliri. Yan. So lastly, you can see the digital gangrene or ulceration. Nakita nyo nangingitim yung mga distal parts ng kanyang daliri. Again, anong sakit ito? Thromboangiitis obliterans. So, paano na naman po siya dinadiagnose? Again, let's go back dun sa kanina, yung segmental limb blood pressure. Anong sabi ko? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming blood pressure cuffs ang nilalagay sa binti at paa ng pasyente. Just like the color blue shown here. No, napansin nyo, meron sa upper thigh, upper leg, lower leg. So, 8 totally yung nakakabit sa pasyente. So, what will happen? Anong sabi natin, no? Pag nakakabit na yung cuff na yan, no, it will take blood pressure readings and then by the help of ultrasound, makikita niya nasan ang matataas na blood pressure dyan sa area na yan. No? Pero pag hindi naman, no, kapag walang ultrasound, madalas makikita mo lang yung difference in the blood pressure readings. Again, kailan natin sasabihin alin ang affected na body part kapag nagkaroon ng um, malaking difference dun sa mga systolic blood readings nila. So for example, on the right upper thigh, ang kanyang blood pressure ay 120. Sa right lower thigh, 125. Normal ba? More or less, okay lang yon kasi napakaliit ng discrepancy. Pero for example, pagdating sa right lower thigh, biglang naging 180. Hindi na. Meaning to say, kung tumaas yung pressure doon, ibig sabihin, doon na napipigilan yung ugat. Tama po ba?
doon na napipigilan yung daloy ng dugo sa loob ng ugat. Are we clear? So ibig sabihin, more likely doon nakikita ni doktor kung saan ang area ng arterial disease or arterial occlusion. Alright? Pero pag again, ginamitan ng duplex ultrasound, anong makikita po sa ultrasound? Kung saan nagkakaroon ng build up ng blood inside the blood vessel. Ibig sabihin lang, pag nag-build up ang blood, ibig sabihin, mataas yung pressure dun sa area na yun. Are we clear? Sana na-gets nyo kung para saan si duplex ultrasonography. And then lastly, the contrast angiography. Again, from the term itself, contrast angiography, ibig sabihin may contrast or may dye ka na ilalagay sa arterial circulation ng patient, and then what will you see? No? Nakita nyo tong right picture, no? Yung mga black na yan, yan yung contrast na dumadaloy sa ugat niya. No? So in some parts normal yung daloy niya, no? Pero pag nakita ninyo biglang nagkakaroon ng tiny or very light discolorization ng itim. Meaning to say, nandun yung area na may occlusion. Napansin niyo yung kulay black na arrow, no? Mangitim-ngitim pa yung dumadaloy doon na contrast. Ibig sabihin, maganda yung circulation pa doon. Pero nakita niyo yung sa pulang arrow, parang namutla yung dye, no? From dark colored, naging light colored in appearance siya. So meaning to say, no, nandun po yung occlusion sa pasyente. Again, you call it contrast angiography. Yan. So for our nursing intervention, number one, advise your patient, sir, no, you have to completely abstain in smoking or all forms of tobacco. Ano pa, avoid extreme cold or prolonged exposure sa malalamig na area. Huwag muna po kayo magbagyo kung gusto nyo. Why? All the more na mag-occlude or sisikip yung daloy ng dugo, mas lalala yung inyong condition. Why? Because of vasoconstriction effect. Okay? Yan. Next. I think this is third to the last pa, sorry, no? The Raynaud's disease. Abot tayo ng 7, don't worry, no? So, sa Raynaud's disease naman po, ano ang um, ating definition nito, no? This is usually caused by vasospasm of the arterioles and the arteries of the upper and lower extremity. So, parang similar siya, no, dun sa Berger's disease in terms of affectation, upper and lower, no? Ang difference lang kay Raynaud's, vasospasm. Ibig sabihin, nagsisikipan because of spasm yung ating blood vessels. Pero kay Berger's disease mismo, no, ang problem is yung circulation ay nai-impede or nababarahan. Okay? Yan. So, clinical manifestation, number one, blanching of the extremities occurring or followed by cyanosis. Ano ibig sabihin ng blanching? Namumutla. Kailan daw? Kapag yung extremities mo ay, for example, pinatong mo sa table yung iyong kamay. No, so what do you see on the picture? No, dun sa bandang taas ng kamay niya, no, mamula-mula pa. Pero check, no, or take a look on the distal parts, no, dun sa kanyang mga kuko hanggang dun sa anong tawag dito? Proximal interphalangeal joint, o di ba? Namumutla. Ibig sabihin, yung circulation sa area na yan is being impeded or obstructed because of vasospasm. Alright? Ano pa? So pag yan ay tinanong mo yung patient, kamusta po yung pakiramdam nyo dun sa mga dulong bahagi? O sabi niya parang namamanhid. Ano pa, pag hinawakan mo po, no, there may be coldness or even pain and swelling dun sa area kapag lalo na, no, bago-bago pa. Pero kapag late na po yan, talaga totally, no, madalas numbness na ang mararamdaman ng pasyente. Okay? So yun. So management, very easy, no? Calcium channel blockers po ang drug of choice natin, specifically nifedipine. Ano pa? Sympathectomy. Ibig sabihin, yung sympathetic circulation, binablock natin yan para po hindi na maramdaman ng pasyente mo yung pag-constrict ng blood vessel mo every time na, for example, siya ay mai-stress, no? Magkakaroon ng emergency na kung saan yung effect sa katawan ng sympathetic nervous system will trigger vasoconstriction, no? So anong ginagawin? Anong ginagawa, no? The doctor will perform sympathectomy or again, pinapatay yung sympathetic nervous system doon sa distal area, lalo na particularly, no, doon sa site kung saan siya nakakaramdam niyan or saan present yung mga signs and symptoms. All right, next, second to the last, the venous thromboembolism.
So, anong ibig sabihin ulit nito? So, punta tayo sa dissection ng words, thrombus and embolus or embolism, no? Pag sinabi nating thrombus, no, ito madalas ay ibig sabihin ang injury niya is seen on the ang occlusion niya ay steady lang, no? Nandun lang siya sa isang blood area or blood vessel area ng pasyente. Whereas pag sinabi nating embolus, nagwa-wander yung clot or yung clot formation, no? So yun ang difference. Now, for the thrombus, tatandaan nyo, we have the virtuous triad, no? Ano yung virtuous triad na yun? Number one, endothelial injury. Ano ibig sabihin ng endothelial? Injury inside the blood vessels of the patient. So pag na-injury yon, second, magkakaroon ng venous stasis, hindi makadalo yung dugo ng maayos. Tama? Kasi nga may injury. And then of course, third is hypercoagulability. Ano pong ibig sabihin nun? There is an increased chance of clot formation or high chance na magkaroon ng clot formation yung pasyente. Alright? So kapag embolus naman, no, this is a blood clot, no, similar to the thrombus, pero this time it has moved from its place of origin na pwedeng mag-obstruct doon sa circulation ng blood vessels sa mas maliliit na diameter ng blood vessel, no? So again, pwede siyang na-dislodge from a large blood vessel. Saan siya babara? Doon sa mas maliliit na part ng um, ugat ng pasyente. Okay? Next, what about thrombophlebitis? Ang thrombophlebitis naman po is a type of thrombus also that is associated with inflammation. O, gaya ng binanggit natin. So kapag may inflammation, mas mataas ang chance na magkaroon ng plaque formation. So yun na ang thrombophlebitis. Pag sinabi natin na phlebothrombosis, ito naman po yung a thrombus without inflammation. No? Basta lang nagkaroon ng formation of thrombus that may block or impede the blood flow of the patient. So yan ang mga itsura niya, no? So from the upper picture, thrombus, nakasteady lang yung bara doon sa vein ng pasyente. Pag embolus, yun, may part na na-dislodge. No? So saan siya babara? Kung saan yung masisikip na daluyan ng dugo. Okay? Thrombophlebitis, again, associated with inflammation rather, no? So kung napansin nyo, nasa ng kanyang area ng injury nandun sa cuff area, no? Pag tinignan mo maigi, ayun, may reddish discoloration, nandun yung pamamaga or inflammation ng pasyente. Again, pag phlebothrombosis naman, thrombus without inflammation. Ibig sabihin lang, yan, no? Nagkaroon lang siya ng mga parang tawag dito in Tagalog parang nag-isaw yung kanyang ugat, no? Yan. So deep vein thrombosis. Sorry, ito pala yung second to the last. Lapit naman na, no? Risk factor po, kailan po pwedeng mangyari ito? Number one, those patients who are undergoing surgery, particularly the hip, no, or the total knee replacement in some patient. Pero pinaka-common dito pag tinanong kayo, yung mga hip surgery talaga. Sometimes, no, pwedeng ikamatay ng pasyente, no? Pagka worst condition, after hip surgery, biglang magkakaroon ng deep vein thrombosis, magbablock sa pulmonary circulation, patay yung pasyente. Okay? So sometimes it can also be seen, no, sa mga male patient undergoing prostate surgery, sa mga babae naman yung mga nanganganak or manganganak pa lang. Okay? Ano pa? Those patient also with history of ulcerative colitis. O, nabanggit natin yan nung cancer, no? Saan nakikita? Again, on the part of the transverse colon, descending, and the sigmoid colon. So, yung ulcerative colitis na ito, no, may mga blood clots din yan sometimes that can cause, no, thrombus formation within the circulation, no? So and then again another is yung heart failure, no? Similarly ganun din, lalo na po ang immobility, no? So kaya ang importante po sa mga pasyente, lalo na kapag mga nasa comatose state, no, we perform range of motion exercises kahit sila ay tulog, no, para po maiwasan natin yung mga DVT na ma-develop sa kanila. So again, when we say DVT, ito po ay mga clot formations inside the blood vessels that may block
any part of the body, particularly the peripheral circulation. Alright? So, fourth is the invasive procedures, gaya ng simpleng IV therapy yan. Pwede pala tayo mag-cause ng DVT. No, mag-occlude because of the thrombus formation, biglang magbabara dun sa systemic circulation ng pasyente. Ano pa, those patients who are also having yung mga SLE or systemic lupus erythematosus, ano pa, those patient with polycythemia vera, yung iba may mga reports din po no na nag-cause ng DVT sa mga pasyente. Ano pa, those who are taking oral contraceptive guys, no? Itong oral contraceptives common siya na nangyayari, why? Because we disrupt the normal hormones no in such a manner na sometimes yung ating blood nagpo-produce minsan ng coagulability no leading to thrombus formation. Yan. And of course, trauma, ano pa, cancer of the visceral organs, yan. All of this can result to DVT. So, ang daming risk factor, no need to memorize, basta intindihin nyo lang kung bakit ba nagkakaroon ng thrombus formation, no? 'Di ba? So again, surgery, no? Lahat ng uri ng surgery, manganganak, pwedeng yung mga may cancer, lahat na hormone replacement, yan, lahat po yan. Such as, yun nga, no, oral contraceptives. So how do we assess? Number one, ang pinakamasakit na nararamdaman ng pasyente nyo palaging, most common complaint is the calf or the groin tenderness. So again, when you say tenderness, this is pain upon palpation. Okay? Ano pa? Usually, the patient may complain of sudden onset of unilateral swelling of the leg. Ano ibig sabihin? So kung dalawa yung paa niya, madalas, sasabihin niya, ba't namamaga yung kaliwang paa ko madalas? O ibig sabihin, no? There is a high chance na baka pala may DVT yung pasyente natin. Okay? Ano pa? Localized edema. 'Di ba anong sabi ko sa inyo, kapag yan ay systemic problem, commonly bilateral edema ang meron. Pero this time, no, dito sa DVT, ano napansin nyo? Localized edema in one extremity only. No, ibig sabihin, kung left lang yung namamanas, ba't yung right hindi? O wag mong isiping, ang problem nun ay systemic or sa puso. Why? It may suggest that the patient has DVT kasi nga, isang part lang ng leg ang affected. Kung dalawa yan, isipin mo, ay baka sa circulation yan, baka sa puso yan. Alright? And then lastly, tinan nyo to, ni-read ko po siya. Checking the Homan sign is not advised sa mga pasyenteng may deep vein thrombosis. Why? Tinan nyo, no? Pain in the calf, yung Homan sign is pain on the calf kapag didorsiflex mo siya. Kunyari, ito yung paa. No? Kapag didorsiflex mo pa ganon, 'di ba? Sumasakit daw yun dito. Yun po yung Homan sign. Pero tandaan nyo, no, according to research, only 10% ng mga pasyenteng may nagpa-positive sa Homan sign ang merong DVT. Meaning to say, kung sa 10, isa lang ang meron yan. Yung siyam ay may DVT pero 'di ba? Hindi naman sila laging positive sa Homan sign. Nagets nyo po? So ulit, mababa yung chance na mako-confirm mo yung DVT kapag nag-Homan sign ka. Pero dati kasi sa mga book, guys, Homan sign is a sign of DVT. Ha, tandaan nyo ngayon, according to the new study, hindi na siya ina-advise. Alright? Yes, So sir. yan, yung Excuse me. Yes po, ma'am. May dine-demonstrate ka ba sa kanila? Kasi at the moment, sobrang itim na nung camera mo. Madilim na yata dun sa area mo. Baka hindi nila nakikita kung ano man yung Hindi ma'am, wala dine-demonstrate. naman. Sige, Okay. bubukas ako din. Apo. Sige, Sorry, sige. hindi na ako Kanina pa kasi nakikita. yung camera mo madilim na dyan. So, Sorry. naka-on ang cam mo. Ayan na, naantok na nga ako eh. Okay guys, so ito po yung Homan sign. Nakita ninyo yung nasa baba. Pag dinorsiflex mo yan, meaning to say, pinush mo yung kanyang ankle not on the dorsiflex position, no, sumasakit daw yung ilalim. So again, no, positive Homan sign ang tawag doon, but it does not suggest na may DVT antemano yung pasyente. Alright, so again, Homan sign is not an indicative sign na mayroong DVT ang patient. But rather, ito na po yung ginagawa. No? The gold standard is contrast venography. So ano po ang ginagawa sa contrast venography? Again, no? So from the term itself, merong contrast medium na binilalagay sa venous circulation and then makikita nyo
no, saan yung mga hindi madaluyan ng contrast. Meaning to say, tinan nyo yung arrow sa right, no? Malabnaw or walang kulay na itim yung mga ugat. Therefore, yan, nandyan yung occlusion po niya, no? Nandyan yung thrombosis ng pasyente. Okay? Yan. Next, yung mga Doppler flow studies, meaning to say naman, yung mga nakikita din, no, through the Doppler study, yung tawag dito, diameter, no, nung ating veins sa pasyente. Third is the impedance plethysmography. From the term itself, no, tinitignan yung impedance ng dugo, no, kung gaano siya kalakas dumaloy. Normally, kapag high impedance, ibig sabihin, malakas yung pressure. Bakit malakas ang pressure? It means barado siya. No, pero kapag tandaan niyo na ulit, pag high impedance, barado. No, pero pag low impedance, ibig sabihin smooth yung daloy ng dugo. Therefore, sino may problem? High impedance, no, during the plethysmography. And then of course, MRI. So sa MRI ganun din, no, para siyang contrast venography, no, matatanaw nyo din or makikita sa ang area ng veins or circulation merong obstruction. Pero again ha, tandaan, anong gold standard? Contrast venography kasi mas kitang-kita na po agad siya, no, doon sa procedure. Yan. By the way, yung nakikita niyong picture sa taas, yan, yung mga may sensor na yan, no? Yan po yung sensors kung saan chine-check yung amount ng daloy ng dugo sa pasyente, no? So sometimes it can be followed by Doppler studies or Doppler flow studies para makita saan yung nagkakaroon ng mataas na pressure or obstruction of blood flow. Okay? Yan. So, DVT guys, sa pinakailalim tinan nyo, no? Do not massage the affected extremity. Why? Kasi kung thrombus formation yan at minasage mo, maaring madislodge mo yung thrombus at bumara siya kung saan man sa parte ng katawan ng pasyente, which may be an emergency. No? So, focus of the treatment is to prevent complication only such as pulmonary emboli. Kailan mangyayari yan? Yun nga, pag minasahe mo, no? Na-dislodge yung thrombus, naging emboli siya at bumara sa pulmonary circulation. Okay? Yan, ano pa? Prevent an increase in the size of the thrombus. No? How? Of course, yun nga, smoking, no? Ano pa? Eating ng mga plaque-rich na mga end product, no? Like the high cholesterol, high saturated fat, etc. Bawal lahat po yan. So, supportive therapy lang ginagamit. Madalas we advise the patient to do bed rest. Then again, sabi ko nga, kapag vein, ano maganda, nakataas or hindi? Nakataas. Why? Because it can help on the venous circulation. Again, kapag arterial disease, huwag itaas. Pag venous disease, dapat itaas. Why? For the facilitation of the backflow of the blood to the heart. So drug of choice, anticoagulant, no? Madalas ang binibigay ng mga doktor is what we call the unfractionated heparin therapy. Bakit nagkaroon pa ng term na unfractionated? Guys, ang unfractionated therapy is done via IV, no? Tuloy-tuloy po 'yan, continuous. This is done, no, to prevent formation of other clots. Anong ginagawa ni unfractionated heparin? Again, pine-prevent niya magkaroon ng panibagong clots na ma-develop sa pasyente. Ano pa? It also prevents enlargement of an existing clot. Kaya unfractionated siya, ibig sabihin, continuous or tuloy-tuloy po siya. Alright? So, dinidiscontinue ito kapag, of course, no, nagkaroon ng abnormal platelet aggregation like thrombocytopenia or thrombosis. No, ibig sabihin masyado ng malabnaw yung dugo. No, kaya that is why ang side effect po niya is bleeding. Tandaan nyo, basta heparin, antidote, protamine. Again, heparin, antidote is protamine sulfate. Dagdagan nyo lang ng sulfate. Heparin, protamine. Okay? So remember the term ha, unfractionated. Meaning to say continuous para wag magkaroon ng another clot formation sa patient. Next, another is warfarin therapy. So ang warfarin naman po, it works in the liver of course to inhibit the synthesis ng vitamin K dependent clotting factor, di ba? So normally, ang warfarin po ay nag-e-effect pa after 3 to 4 days. That is why
kapag tinanong ano mas maganda sa dalawa, mas nauuna po talaga si heparin kasi immediate yung effect po niya. Alright, pero anong titignan natin? Of course, yung PT and PTT ng pasyente, no? Prothrombin time and partial thromboplastin time. Kapag yan ay naging abnormal, give the antidote, no? Protamine and vitamin K. Yan. So next is thrombolytic, panglusaw ng mga thrombus. Sino po yan? Lahat ng may place, alteplase, reteplase, etc. So this will dissolve the clot, no? Ano mangyayari? They will also prevent new clots dun sa ugat ng pasyente. Pero of course, since sila ay thrombolytics, you also have to watch out for intracerebral bleeding, no? So common problem of course, biglang magkakaroon ng problem in the level of consciousness. Ibig sabihin nun, maaring nag-clot or nag-bleed na sa utak ng pasyente ninyo. Okay? So health teaching, of course, the same, no? Avoid or stop smoking. Ano pa? Avoid the use of oral contraceptives. Sabi ko nga, no, it can cause different forms of thrombus to develop kapag kayan ay kumbaga masyado mong na-misuse, no, yung oral contraceptives, no. And then of course, usually the clients are discharged on a regimen ng warfarin or heparin. So instruct po, no, yung mga family members na wag matotrauma yung pasyente, just like mabunggo, no, contact sports, etc. Why? Because of the risk for bleeding. Again, risk for bleeding, no, kasi nga pampalabnaw sila ng blood. And then of course, ito na po yung sinasabi ko, the last topic, saktong-sakto tayo. Ay, maapapaaga pala tayo, no? Hanggang 8 kayo. 7 lang tapos na. Binilisan ko pala masyado. So varicose veins, no? This is termed or this is defined as dilated tortuous veins. Anong ibig sabihin? Tortuous, again, para siyang nag-isaw gaya kanina sa um, phlebothrombosis. Yan. So varicose veins commonly affect the site of the great saphenous vein. Nasa ng great saphenous vein? Sabi ko nga, nasa leg po siya, no? So normally, itong saphenous leg veins na ito, they lack the support from the surrounding muscles. That is why sila yung common na kumbaga, doon naiipon yung blood, no? Doon nagkakaroon ka ng appearance ng varicose veins kasi wala naman pong muscle usually lalo na dun sa may popliteal area natin, 'di ba? Mga tendons na ang nandyan, tama ba? Yung the semitendinosus, semimembranosus, yan yung mga litid na nandyan. So wala masyadong muscle na nagpo-push doon sa blood vessels para makabalik siya towards the systemic circulation. So ano po nangyayari? So pwede rin itong mga varicose veins na ito mag-occur sa rectum, gaya nung mga hemorrhoids or presence of hemorrhoids or even in the esophagus or the esophageal varices. So pwede din dyan yung site ng mga varicose veins. But of course, what we commonly see is yung mga nasa legs po natin, no? So particularly, this may be brought about by weak or tawag dyan, disease na varicose veins. Ano yung sabi ko kanina? Yung normal na vein, no, meron po yung mga valves. No, sa mga varicose veins na affected, madalas yung mga valves nila ay weakened na or sira na. Therefore, it cannot fully close. Thereby, naiipon po yung dugo dun sa pinagbabalikan nila. So kung saan, dun mo makikita bakit ang laki ng ugat mo dyan. O yun na po yun. Ibig sabihin, sira na yung valves nung veins doon sa area na yun. Yan. So again, it may be a result of incompetent valves, poor venous return, and thrombophlebitis, gaya ng binanggit natin kanina. So pag sinabi nating incompetent valves, pwede pong nakakahawa yan. Kaya minsan, pag nakita mo yung mami mo na meron, no, lalo na kung sa mga babae, madalas pwedeng magkaroon ka din. No? So second is poor venous return, meaning to say, ang trabaho mo ay lagi ka nakatayo. Sino yung mga yan? Yung mga sales lady, o 'di ba? Yung mga police, no? Lalo na police woman o mga babae. Ano pa? Obesity. But obesity, syempre brought about by the fatty deposits, no? Minsan hirap din makadalo yung dugo kasi nga nababarahan siya nung taba. Ano pa? Pregnancy, ganun din po. Or even abdominal tumor. Sa thrombophlebitis naman, no, it may also cause a damage dun sa valves ng pasyente.
Okay? So all of these risk factors is also will result, no, for the patient to have venous congestion, meaning to say, no, magkakaroon ng pagsisikip dun sa venous circulation causing varicose veins, no, or paglobo ng mga ugat, specifically on the lower extremity. Yan, distension of the venous wall. So ganito yung appearance niya. Okay? Yan, because of the three risk factors, yan ang pwedeng mangyari. Nakakita na kayo niyan? So kung meron na kayo, okay, mamaya tignan natin anong pwede nyong gawin, no? So for the assessment, kapag malala na po yan, no, the legs may feel heavy, no, and tired, particularly after prolonged standing, no? So ano sasabihin ng pasyente daw, no? Pagka siya ay matagal kong nakatayo, parang bumibigat, no? Parang sumasakit. Pero kapag umupo na ako at tinaas ko yung paa ko, nawawala. Matic po, no? Varicose veins ang problems ng patient. Okay? So, the leg veins may also look distended. No? Kitang-kita naman sa picture, para siyang lumobo. Tortuous or para siyang bulate, no? Or curve siya. Yan. And then of course, yung appearance ng kanyang lower extremity may appear swollen or maga. Just as shown on these pictures. Yan. Okay, so these are the stages, by the way, of the varicose veins. Yan. Starting from reticular veins or spider veins. Noong una nakita mo parang may gumagapang lang sa part ng or small part lang ng ugat ang affected. And then it can result or we will lead to the grade 2, which is the varicose veins or venous nodes. Ano ibig sabihin ng venous nodes? Meron na po siyang parang mga bukol, no? Ibig sabihin doon na naiipon yung pooling ng blood doon sa kanyang sirang valves or veins, no? Yan. And then of course, kapag yan ay nag-prolong na nag-accumulate diyan, nagpupul diyan, no? Ano mangyayari, no? There may be extravasation of the blood, venous blood doon sa interstitial space, which will result into edema of the lower legs. Alright? And then lastly, yung stage 4 na is the varicose eczema or trophic ulcer. Ano ibig sabihin ng trophic ulcer? Tignan niyo po yung bandang babang bahagi ng paa ng pasyente. No, nagkaroon na ng parang mga disturbance in the skin, no? Meaning to say meron ng breakdown in the skin, no? Nangingitim-ngitim na, may mga reddish to dark reddish spots ng mga skin breakdown. So meaning to say nagiging grabe na po yung kanyang varicose veins. So again, the stages of the varicose veins. Yan. So again, anong sabi ko kanina, pag sa inyo nakikita nyo na meron, you may probably call it mild varicose veins. Ano po ang ating management, no? Exercise, walking, or better kung meron namang available, swimming. Okay, another, kung ikaw ay sa tingin mo medyo majubis ka, try to lose weight, or even if you are overweight, no, try to lose weight. Baka nakakadagdag din ng factor. Ano sabi natin? Because this excess fat may also obstruct the venous circulation. Ano pa? Can we wear elastic support stockings? Yes. Kasi guys, ang elastic support stockings or elastic support stockings will aid in pushing the blood back to our heart. Pero guys, remember, kailan sinusuot ang elastic support stockings? Hindi kung kailan nakatayo na yung patient from the bed. Tandaan nyo to, no? Ang instruction sa patient, no, kung nasa bahay na siya is what? Wear the elastic support stockings, pwedeng of course magpa-assist siya sa kasama niya sa bahay habang siya ay hindi pa tumatayo sa bed. Ulit, habang hindi pa tumatayo sa bed from a lying down position. Ngayon, kung nasa hospital kayo, yun ang sasabihin nyo, ma'am, no, bago kayo tumayo, no, it's either you call me or I will come to you, lalagyan ko muna kayo nito ng stockings. Why po? Bakit bago tumayo? Kasi remember, pag tumayo yan, ano mangyayari? Because of the circulation of blood, magpupul na yung dugo niya sa paa niya. So pag nag-stockings ka, ibig sabihin yung stockings will already accommodate yung enlargement brought about by the pooling of the blood dun sa paa. Akala nung stockings, yun yung size ng paa na niya. Nagets nyo? So hindi na siya makaka-push further. Unlike pag sinuot mo siya ng nakahiga, no, igpis pa yung paa ng pasyente,
ibig sabihin yung stockings naka-steady dun sa normal diameter ng legs niya. Ngayon, pag tumayo yung patient, yung stockings, ano mangyayari? Hindi niya hahayaang lumaki siya agad-agad. No? Ipupush na yung blood pabalik ng heart. No? That is why tinatanong yan, when is the best time to wear the support stockings? Again, ang sagot, before arising on the bed. Okay? And lastly, no, avoidance of prolonged sitting or standing. Again, sabi natin nga, the more periods of time na ikaw ay nakaupo, lalo na nakatayo, no, just like those work na talagang kailangan nakatayo, 'di ba, gaya ng mga nasa mall, no, yung mga sales lady, 'yan ang nagiging common na sakit po nila. No, kaya mapapansin niyo din yung mga sales lady, naka-stockings din sila, no, to prevent the formation or development, no, ng varicose veins sa kanila. Alright? Yan. Pagka naman severe, no, or multiple varicose veins na ang meron, no, pwedeng gawin na natin yung tatlo. Ano yung tatlo? Vein ligation. Ano ibig sabihin ng vein ligation? The veins are tied off above and below the area of incompetent valves. Meaning to say, um, tawag dyan, magbabypass na rin yung ugat ng pasyente, no? But the dysfunctional veins remain. Ibig sabihin, hindi naman siya agad-agad mamamatay kasi arteries naman ang nagsusupply sa kanya. So definitely, active pa rin siya pero no, hindi na siya masyadong gumagana kasi nga itatali na siya kumbaga, no? What about vein stripping, no? Itong mga vein stripping naman, no, nilaligate yung veins and then they are being removed doon sa katawan ng tao, no? Again, you call it vein stripping. So paano 'yon? After i-strip yung ugat, i-anastomose yung remaining veins ng pasyente. So para siyang natanggalan na nung varicose veins niya, no? So tinatanggal. And then lastly, sclerotherapy. Ito po yung nakikita nyo sa probably sa mga reels or sa FB kung saan ini-injectan ng chemical yung varicose veins ng pasyente para magsarado yung mga valvula. Alright? Or para magsarado totally yung mga maliliit na ugat. Okay, so pag nagsara yon totally, no, wala nang appearance ng namamagang veins yung pasyente. So, kung na-block yung area na yon, ibig sabihin maghahanap na yung blood ng ibang veins para daanan pabalik sa heart. Okay, but of course, pinag-aaralan po yan. Hindi pwedeng isara mo, no, i-sclerotherapy mo lahat, baka hindi na makabalik yung blood going to the heart. So what will happen? Mag-iedema yan, di ba? So ibig sabihin yung circulation do sa area na yon lalong gagrabe kasi hindi na makabalik yung dugo papunta sa puso. Why? In-sclerotherapy mo lahat ng veins ng pasyente. So kaya pinag-aaralan again para makita kung saan pa siya pwedeng dumaan. Nagets nyo? So may mga ugat na malalaki na pwedeng daanan pa, pwede ka mag-sclerotherapy, no? Pero hindi lang yan inject ng inject kung saan-saan. Okay? They make sure, no, the doctors make sure na may iba pang alternative route yung venous circulation para makabalik sa systemic circulation. Okay? So that is what you call surgical management. Again, vein ligation, vein stripping, and sclerotherapy. So post-op, ano po ang kailangan nating intindihin or alalahanin, no? So number one, assessment palagi, no? So sa skin, check for the distal circulation. Paano yung distal circulation? Check the nail beds, no? Kung sa paa yan, of course, yung mga kuko sa paa ang i-check mo, no? Check for the capillary refill. Ano pa? Check if there is presence of edema. Why? Presence of edema may indicate two problems. Number one, sabi ko kagaya kanina, kung nag-sclerotherapy yan, baka pinatay mo yung ugat, no? At wala nang madaluyan pabalik or hirap nang makadaloy pabalik. Therefore, it will result to venous pooling, then peripheral edema. Tama? So post-operative, the nurse monitors for swelling of in the operative leg and its circulation. So ganun pa din po, no? Check the pulse, no? Check for the tawag dito, um na-block na ako. Capillary refill of the patient, no? So the nurse can remove and rewrap the roller bandage to facilitate blood flow, no? So kung ang pasyente ay hindi naka-support stockings, pwede ka pong maglagay ng roller bandage. Pero paano maglagay ng bandage kapag varicose veins? You start from the distal to proximal. Again, you start doing the bandage from distal area of the body towards the
proximal part. Again, from distal to proximal, from malayo to malapit. From talampakan, paakyat ng legs. Ha, tandaan, hindi pwedeng from the legs going down. Ibig sabihin, yung pag-push mo ng blood ay pababa. 'Di ba? Pag varicose veins, ang gusto natin, ma-push yung blood flow pabalik ng puso. That is why, from distal to proximal. Alright? So, immediate post-operative period, the nurse, again, dahil ito ay vein problem, elevate the foot of the bed no, to aid in the venous return. When you say venous return, pagbalik ng venous circulation sa puso. Okay, and then always remind the client to alternately contract and relax the lower leg. Why? Anong sabi natin kanina? Sino nagpupush ng dugo sa veins? 'Di ba yung mga skeletal muscles? Therefore, pag kinontract, relax mo, for example, yung calf muscles mo, ipupush din niya yung blood pabalik sa inyong systemic or circulatory system. Do you get it? So, ganun po siya kadali. Again, kapag vein, elevate. Kapag artery, do not elevate. Ha? So, with that, isang oras ang sobra ko. No? Salamat po sa pakikinig. No? I thank you no for attending the online class, and thank you guys no for being with us the entire CA1. So hopefully no majority if not all of you will pass no the CA1, and that is sabi ko nga do sa mga na-advise ko no, it's a matter of pagtsatsaga guys no. So again ha, 2 weeks na lang. So make sure, make the most out of it. You review. Do not solely focus on our slides, no? Mag-focus din kayo sa pagbabasa ng question and answer because sometimes nandun lang din yun, no? Paulit-ulit lang. Questions ng mga iba't ibang teacher nandun at nandun lang. Nandun lang siya umiikot. So it's a matter if you have read it or not. No, that is not a leakage by the way, no? Yan ay isang uri ng pag-aaral na even NCLEX passers are doing. Alright, practice test in short. So with that, Ma'am Jacqueline, are you still there, ma'am? Thank you po sa pagstay. Yes, Sorry I have kung something to napaaga. say. Okay po, thank you, Yung ma'am. schedule ng mga post-test ninyo, I am just verifying kasi ano yung mga post-test na natapos na, saka yung mga post-test na hindi pa tapos. So, once I got the total number ng mga subjects na natapos at hindi na natapos, you may stop sharing, sir. Baka Ay, biglang may mag-message dyan, makita pa namin yung message sa'yo. wala naman. Sige. You can stop sharing. Dali lang. Wait lang po ah. Yan, okay na. So, ay hindi. Ayan. Yan na, ma'am. Okay na, okay na. So, again, class president, kung meron man nandito, please tell me kung ano yung mga post-test na natapos sa hindi na natapos. So, I would know ano yung mga i-schedule ko pa. But definitely, please expect that there shall be schedule ng post-test ng Sunday. So, I am just arranging kung ano-ano at kung anong oras yung schedule ng post-test. And then, ano pa ba? Meron pa kayong concept din, tama ba? Meron pa kasing iba na may lectures pa this weekend. So kaya medyo iintayin ko pa rin. Pero definitely, kayo, MTW group, you will have your post-test on Sunday. So pag-aralan nyo na yung mga hindi nyo pa na ipopost-test kasi definitely it will be scheduled on, again, on on Sunday. Okay? Kasabay ng special exam. So please do inform me kung magkakaroon ng conflict sa schedule ng special exam kung meron man kayong hindi na exam. But definitely hindi ko yun isasabay sa schedule ng CA1 na special exam. Alright? So wait lang. I'll stop the